Si Inday Sara ay cool-cool lang sa kabila ng pagigipit sa kanya. Ang sabi nga ni Inday Sara na mas masakit pa ang maiwanan ng jowa kaysa sa impeachment. Alam mo kung bakit ganyan yan si Inday Sara? Na cool-cool lang na pinaubayan sa kanya mga lawyers. Huwag niyong inahamon yan. Alam mo yan bangag. Baka naman pag natuloy yung mga hearing-hearing na yan, baka naman ilagay ni Inday sa billboard yung mga videong ebidensya niya. Hindi yan malayo mangyari. Akala nyo, nasa inyo ang huling halakhak? Baka gusto nyong magbayad pa ang lahat ng mga supporters ng bayan sa New York o sa Paris or sa Dubai or sa Tokyo o sa Morocco, di ba? Billboards para yun na ilagay lang doon yung mga iba pang mga videos na panangga ni Inday Sara. Kaya cool lang yan eh. Huwag niyo inahamon yan. But ganoon pa man, thank you kay Spokes Harry Roque na isa pa sa tinutuligsa ng mga bangag. Palibhasa, napakagaling na abogado. Shout out sa iyo, Spokes Harry, sa pagtulong sa aming mga vloggers in terms of legal battle. Thank you. So sabi nga ni Spokes Harry Roque na malabo, baka mabokya yung mga plano nilang i-remove si Inday from office. Kasi nga, nag-adjourn na yung Congress at hindi tinanggap yung kanilang articles of impeachment. Kumbaga, antayin pa nila ang June 2. Now is 19th Congress. The next 20th Congress na. So, ipinapaliwanag ni Spokes Harry Roque na kapag hindi yan, okay, which is hindi yan na talakay, 'di ba, sa plenaryo, mabobokya sila. Sa kadahilan ng pag nagkaroon ng after election, then magbabago ang from 19th, 20th Congress. So yung composition ng mga senators and congressistang iba na, or yung iba re-electionist, yung iba bago. Mababaliwala na yan dahil nga paliwanag ng ating magagaling na abogado like Attorney Glenn, Attorney Vic, Attorney Harry na hindi pwede mag-file ng impeachment sa isang impeachable officer ng 2 beses sa isang taon. So, which is good news naman. At may mga galing tayong mga abogado nag-explica dyan at kailangan pang ang busisiin yung mga pumirma, yung mga pumirmang mga kongresista na pumayag o na ma-impeach si Inday Sara sa Congress, which is dapat pala yan i-verify pa yung mga signatures. Kung sila ay nanumpa o talagang yan ba ay pinirmahan nila? Kasi yung stroke ng signature parang pare-pareho, may nag-comment dyan Hindi po yan malabo. Diyan sa House of Representatives. Kung kaya ni Bangag, ni Liza Tanas na dorobohin ang Vice Cam report na blankuhin, how much more yung pag-forge ng signature? How easy na gawin ang pag-forge ng signature. Kaya naman sobrang malala ang kababuyan ng gobyerno ni Bangag. Maraming sumusuporta kay Inday Sara kasi kitang-kita naman ninyo yan na kung sino talaga ang para sa bayan o kung sino lang ang para sa pera ng bayan.